Kaya nga po mga kapatid, ang Pilipinas hindi na minsan natuto. Kaya ang bansa natin ay sadlak sa kahirapan, sadlak sa dusa. Dahil tayo mismo na bumubuo nito ay hindi alam ang salita ng Diyos at hindi natin ina-apply. Subalit, meron pa rin pag-asa. Ipamuhay natin sa ating sarili kung ano ang matuwid, kung ano ang kalooban ng Diyos para sa ikaunlad ng sarili mo at umpisahan natin sa ating mga sarili. Huwag natin isipin yung iba. Isipin natin yung sarili mo. Lalakad ako ng may takot sa Panginoon para sa aking sarili, para sa aking pamilya, para sa aking kabuhayan. Kung ayaw ng iba, huwag mo silang pakialaman. Sila po ang maghihirap, hindi naman ikaw. Minsan kasi, tingin din tayo ng tingin kung saan na mga namumuno sa atin, subalit tayo mismo gumagawa din ng korupsyon sa maliliit na bagay sa pang-araw-araw nating buhay. Ang korupsyon ay nag-uumpisa yan sa maliliit na bagay. At hanggang ito ay nakasanayan at lumaki. Kapag ang namumuno ay may takot sa Diyos, lagi niyang iniisip ang mga mahihirap, ang mga kapuspalan. Kaya ang Panginoon Hesus, nung bumabasa sa lupa, mas madalas siya kapiling ng mga mahihirap, mga kapuspalan. Kaya ang Panginoon, masasabi natin, isang mabuting pastol, isang mabuting leader, at isang mabuting Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, sa mga panahon ito, dapat tayo mismo sa ating mga sarili, huwag natin papayagan ang pagbabago, uumpisahan natin sa ating mga sarili. Sapagkat kung ayaw ng ibang magbago at gusto nila sa hell, kapatid, huwag mo silang kayahin. At wala namang mga corrupt officials ang papasok sa kaharian ng Diyos. Sa totoo lang, akala ng iba na mga corrupt na ito, akala nila marami silang mananakaw sa kaban ng bayan, akala nila ganoon magandang buhay nila, hindi nila alam. Si Satanas ay nagpatibong sa kanila. At ang sino man gumagawa ng korupsyon ay mayroong sumpa sa kanilang mga buhay up to the fourth generation ng kanilang mga anak. Mukha lang sa tingin mo sa labas maganda. Kapatid, huwag natin silang kainggitan sapagkat ang dulo nun ay papasok sila sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Ang mga taong ito, ang dapat gawin nila, pagsisiyan nila ang kanilang mga kasalanan, tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, ibalik yung mga ninakaw nila sa kaban ng bayan
at tanggapin ang kaparusahan ng Panginoon at ng batas ng isang bansa. Ganon, kahirap makabalik ang mga taong kurap. Kaya nga po, kapag ikaw ay napasok sa ganong sitwasyon, mahihirapan ka nang lumabas at ikaw ay meron ng sumpa kasama ng ika-apat na generation ng iyong mga anak. Kaya kawawa sa totoo lang. Mukhang maganda sa tingin ng iba, subalit ito po ay sumpa ng dyablo sa kanila. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, the love of money is the root cause of all evil. Ang sabi pa ng salita ng Diyos, if a ruler hearken to lies, all his servants are wicked. Kapag daw ang namumuno ay nakikinig sa kasinungalingan, imbis na sa katotohanan, ang sabi po rito, ang kanyang mga nasasakupan ay hindi magiging matuwid. Sa mga kapatid, mga taga. Morning, boss. Thank you, thank you. Mga kapatid, ang salita po ng Diyos ay dapat nating ipamuhay alang-alang sa ikaguulad ng ating mga sarili at sa ikaguulad ng ating pamilya at sa ikaguulad ng ating bayan. Umpisahan natin mamuhay ng matuwid. Sa mga maliliit na bagay, maging tapat tayo sa Panginoon at maging tapat tayo sa ating kapwa. Sapagkat ang korupsyon nag-uumpisa po yan sa maliliit na bagay. Halimbawa, na ikaw ay bata pa, ikaw ay nangungupit sa tindahan o sa pitaka ng iyong mga magulang, kapag ikaw lagi mo itong ginagawa, malamang pag lumaki ka, magiging magnanakaw ka din. Kaya nga po mga kapatid, umpisahan natin sa ating mga sarili ang pagbabago sa ating mga buhay. Kaya nga po, mas maganda tayong mga nag-uumpisa pa lamang, tayo ay magsisi na sa ating mga kasalanan, tanggapin na natin si Jesus bilang Panginoon at tanging nating tagapagligtas. Nang sa gayon, mga kapatid, hindi tayo lumaki ng mga kurap. Minsan, sinasabi natin yung ibang tao, kurap yan. Subalit, ikaw kapatid, sa maliliit na bagay, hindi ba minsan nagiging kurap din tayo? Dinadaya natin yung ating kapwa, niloloko natin yung ating kapwa, ninanakawan natin yung ating kapwa, hindi tayo patas tumingin sa ating kapwa. Kapatid, korupsyon din po yun. Sa isang buwan, magpasok mo wala. Kaya nga po mga kapatid, Wala na mga ibang magulang, wala makulit. Sabi na, wala pa. ipag-pray natin ang ating bayang Pilipinas
Ipag-pray natin ang mga namumuno sa ating bansa, sa ating lugar, sa ating probinsya, sa ating city, na silang lahat nakakilala sa Panginoon, sapagkat ang tao na walang takot sa Panginoon, walang relasyon sa Panginoon, isang araw ay magiging kurap din. Sapagkat kapag ang tao ay tumanggap na sa Panginoong Yesus bilang Panginoon tagapagligtas, gagabayan siya ng Panginoon. Iparulo hearken to lies, all his servants are wicked. Kapag ang namumuno ay nakikinig sa kasinungalingan, ang kanya daw mga tagasunod ay sinungaling din. Magiging sinungaling din, magiging kurap din. Ang sabi pa sa Proverbs 29:14, the king that faithfully judgeth the poor, his throne shall be established forever. Ang hari daw na namumuno ng may katapatan at humuhusga sa mga mahihirap at matuwid, ang kanya daw pamumuno ay magiging matatag. Ang kanyang bansa na pinamumunuan ay uunlad. Uunlad sapagkat ang kanyang pamumuno ay may takot sa Diyos. Kaya po, yung mga korupsyon sa ating bansa, yung mga corrupt officials sa ating bansa, wala po yung mga takot sa Diyos. Kaya po, ang kabayaran nila ay hell. Wala po papasok sa kanila sa langit, mga kapatid. Kaya po mga kapatid, huwag tayong pumasok sa tukso ng korupsyon, huwag tayong pumasok sa pag-ibig sa salapi, sa pagkagahaman sa salapi, sapagkat yan po ay patibong ni Satanas. Hindi po ba sa Bible ang Panginoon mismo ay pinukso ni Satanas? Ang sabi ni Satanas kay Jesus, ibibigay ko lahat ng kayamanan sa mundo ito, sumamba ka lamang sa akin. Ang sabi ni Satanas kay Jesus, subalit ang sabi ni Jesus, lumayo ka sa akin, Satanas. Umaroon ka sa impyerno kung saan ka nabibilang. So ganun din po sa atin mga kapatid, palayasin natin ang tukso ng korupsyon, palayasin natin ang tukso sa lack of money o pagkagahaman sa salapi. Makumpleto tayo kung anong meron tayo. Minsan kasi hindi tayo nakukumpleto kung ano meron ka. Ang gusto natin, dagdag ng dagdag. Minsan, sa pag-iisip ko ng gano'n, nagiging kurap ka na rin. Ang sabi pa ng salita ng Diyos, Proverbs 29:16, ang sabi po ng salita ng Diyos, when the wicked are multiplied, transgression increases.
Kapag ang kasamahan ay dumarami doon ang pagsuway. But the righteous shall see their fall. Kapag daw po ang namumuno ay kurap, dumadami rin ang kurap sa mga tao. Mga kapatid, huwag tayong gagaya sa kanila. Sabi ito, but the righteous shall see their fall. Subalit ang may takot sa Diyos, ang matuwid, nakikita ang kanilang pagbagsak. Mga kapatid, kailangan natin ang Panginoon Yesus sa ating mga puso. Kailangan natin ang Panginoon Yesus sa ating mga buhay. Kailangan natin ang Panginoon Yesus sa pang-araw-araw nating pagkikibaka sa buhay. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, pag wala kang relasyon kay Jesus, madali kang matukso ng korupsyon. Pag wala kang relasyon kay Jesus, madali kang matukso na gumawa ng masama. Lalo na sa kapwa mo. Subalit, kapag tayo ay tumanggap sa Panginoong Yesus, magkakaroon tayo ng takot sa Diyos. At magkakaroon tayo ng takot na gumawa ng masama sa ating kapwa. Mga kapatid, ang kaaway na dyablo ay pinukso ang Panginoong Yesus. Ano ang sinagot ng Panginoong Yesus? Lumayo ka sa akin, Satanas, umaroon ka sa iyong kaharian, anghel. Ganon din po dapat tayo, mga kapatid. Huwag natin papapasukin si Satanas. Huwag tayong magpapatukso kay Satanas. Lumayo tayo sa Kanya. Kay Jesus tayo lumapit. Ang sabi ng salita ng Diyos sa mga huling araw, lalaganap ang kasamaan. Kaya kapatid, kapag ikaw walang relasyon kay Jesus, ang kasamaan ito ay papalutin ka din. Maraming mga tao ang binalot na ng kasamaan. Kapatid, umalas ka dyan, lumayo ka dyan, sapagkat ang dulo ng kasamaan ay hell. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang mga matuwid, nakikita ang kanilang pagbagsak. Mga kapatid, kaya po ang tao lumalakad ng may takot sa Diyos, hindi siya nagpapatukso sa salapin, hindi siya nagpapatukso sa kasamaan, sapagkat alam niya, ang dulo nun ay pagbagsak. Ang dulo nun ay tagat-tagatang apoy ng impyerno. Ang sabi sa Proverbs 15:27, he that is greedy of gain troubleth his own house. Ang tao daw maibigin sa salapi
matakaw sa pera, maibigay sa salapi. Ang sabi po rito, binibigyan niya ng kapahamakan ang kanyang tahanan. But he that hated gifts shall live. Tingnan mo po mga kapatid, sa tingin ng iba, yung iba naiingkit sa mga kurap, akala nila maganda ang buhay nila. Sa totoo lamang po, ang mga taong napasok sa korupsyon, ang buhay nila ay meron ng sumpa. Sumpa sa buhay na ito. Pagkatapos pa sa kabilang buhay, parurusahan pa sila sa hell. Kaya walang maganda sa korupsyon, mga kapatid. Ang sabi nito, but he that hated gifts shall live. Ang tao daw na tumatanggi sa mga suhol, sa mga korupsyon, ay mabubuhay ng mapayapa, masagana sa buhay na ito hanggang sa kabilang buhay. Ang sabi pa sa Proverbs 17:23, a wicked man taketh a gift out of the bosom to pervert the ways of judgment. Ang tao daw masama, ang tao daw kurap, na tumatanggap ng pera. Ang sabi nito, binabaliktad niya yung tamang desisyon, yung tamang judgment sa buhay niya. O maging sa buhay ng tao ng kanyang kapwa. Halimbawa, ikaw ay judge at ikaw ay tumanggap ng bribe, tumanggap ng suhol, yung tamang desisyon ay babaliin mo. Kaya nga po mga kapatid, huwag natin kainggitan ang korupsyon, huwag natin kainggitan ang mga umiibig sa salaping, sapagkat sila po ay nahulog na sa patibong ni Satanas at ang buhay nila magiging sumpa sa buhay na ito at lalo na pagpanaw nila sa mundo ito. Ang taong gumagawa ng korupsyon sa buhay na ito ay hindi magiging payapa. Kawawan kanilang mga pamilya sa totoo lang. Tingnan mo ngayon, yung mga gumagawa ng korupsyon, ang mga pamilya nila ay nagtatago. Hindi makatingin sa kanilang kapwa. Lumilingit ang kanilang mundo. At yung konsensya nila, hindi sila patutulugin araw at gabi. Mga kapatid, huwag natin silang kaiinggitan, huwag natin silang gagayahin, sapagkat ang buhay nila ay wala ng kapayapaan, ang buhay nila ay meron ng sumpa kasama ng mga mahal nila sa buhay. Kaya kawawa yung mga mahal sa buhay ng gumagawa ng korupsyon. Subalit ang tao may takot sa Diyos
Ang taong may relasyon sa Panginoong Yesus, makakaiwas siya sa korupsyon, makakaiwas siya sa pandaraya sa kapwa niya, makakaiwas siya gumawa ng masama sa kanyang kapwa. Kaya po mga kapatid, kaya po pinaparinig ito sa inyo ng Panginoon sapagkat mahal ng Panginoon ang mga taga-Bulihan sa mga taga-Bagong Palengke. Ang nais ng Panginoon pagpalain ang mga taga-rito, ang bawat pamilya ng mga taga-rito pagpalain ng Panginoon. Okay, tangay. Kaya sabi ng salita ng Diyos, love not the world, neither the things that are in the world. Huwag daw natin ibigin ang sanglibutan ito at ang lahat ng mga bagay sa sanglibutan ito. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Ang sino man daw po umiibig sa sanglibutan ito, ang pag-ibig ng Ama ay mawawala sa kanya. Sapagkat ang sabi pa rito, for all that is in the world, the lust of the flesh, sapagkat ang lahat daw ng mga nasa mundong ito, ang sabi ito, ang mga kahalayan sa laman, mga kahalayan sa mata, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Ang ibig sabihin daw po, kapag ang tao inibig niya ang sanlibutan ito, ang lahat ng kayamanan sa sanlibutan ito, ang pag-ibig ng Ama ay hindi mapapasa kanya. Kaya nga po, ang lahat ng umiibig sa sanlibutan ito, nagiging kurap. Ang lahat ng umiibig sa sanlibutan ito, nagiging wicked sa paningin ng Ama. Sapagkat kapag tayo natukso sa lahat ng mga nasa sanlibutan ito, kapatid, ang lahat ng ito ay patibong ni Satanas. Ang nagmeme-ari sa sanlibutan ito, ang lahat ng kayamanan sa sanlibutan ito, ay sa Satanas. Kaya kapag inibig mo ang sanlibutan ito kesa ang Panginoon, kapatid, isang araw magiging burak ka din, magiging masama ka din tao, at darating din sa iyo ang sumpa sa buhay na ito.
For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Ang lahat, ang ating daw mga pagnanasa sa kayamanan ng mundong ito, kapatid, ay hindi galing sa Diyos, kundi galing sa demonyo, galing kay Satanas. Kaya yung mga tao gumagawa ng korupsyon, nahulog na sila sa patibok ng Diablo. At mahirap na silang makahalis doon, kapatid. At tayo naman, minsan naiinggit sa kanila. Akala mo, masaya ang buhay nila, kapatid. Hindi po ganon. Ang buhay nila dito sa lupa ay meron ng sumpa at hindi na sila magiging payapa kasama ng kanilang asawa at mga anak at to the fourth generation. Kaya nga salita ng Diyos, winawarningan tayo. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, and the love of the Father is not in him. Kapag inibig daw natin ang mga nandito sa sanlibutan, ang mga kayamanan ng sanlibutan, ang mga pera sa sanlibutan, kapatid, mahuhulog ka sa pitak ni Satanas. At mahirap ka nang makakaalis doon. Kaya nga minsan, nakikita natin sa social media yung mga gumagawa ng korupsyon. Minsan, sila pa yung matatapang. Minsan, akala mo ba masaya sila? At minsan, parang hindi na sila makaalis doon. Pinangangatawanan na nila at binabaliktad na nila ang katwiran ng kasamaan. At parang dinadaya pa nga sila ni Satanas na sinasabi sa kanila, mabuti ang ginagawa mo. At iniisip pa nila, gumagawa sila ng mabuti sa kapwa. Hindi ba yung po ay daya ng Diablo? Hindi na nila nakikita kung ano yung matuwid, kung ano yung katotohanan. Ang mga sinasabi nila parang kasinungalingan. Subalit sa kanila mismo, hindi na nila alam yung kanilang mga sinasabi, yung kanilang mga ginagawa. Akala nila tama yung kanilang ginagawa. Sapagkat pinulag na sila ng Diablo. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, my little children, these things write I unto you, that you sin not. Ang sabi ni Apostol John sa mga tao, mga munti kong mga anak, ako'y sumusulat sa inyo na huwag na kayong magpakasala pa. Ang sabi na, if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Ang sabi ni John, huwag natin ibigin ang sanlibutan ito at ang kayamanan ng sanlibutan ito, sapagkat ito ay magpupulit sa atin sa mas masamang pamumuhay. Subalit sabi ni John, meron tayong tagapamagitan sa Ama, ang ating Panginoon Jesucristo.
ang ating Panginoong Jesucristo, tagapamagitan natin sa Ama. Ibig sabihin, kapatid, kung tayo magsisisi sa ating mga kasalanan, tatanggapin natin si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas natin. Ang Ama, mapapawi ang galit sa atin at patatawarin tayo sa ating mga kasalanan kung tayo ay sasampalataya sa kanyang putun na anak. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, sa mga huling araw, ang sinasabi ng salita ng Diyos, papasama ng papasama ang mga tao. Mga kapatid, huwag kang mapapabilang doon. Kaya nga, ang salita ng Diyos pinapahayag sa mga ganitong lugar upang ang mga tao ay papalaan, upang ang mga tao ay maligtas sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo. Ang tanging gagawin ng mga tao, pagsisihan ng kanilang mga kasalanan, sumampalataya sa Panginoong Yesus, tanggapin ang Panginoong Yesus bilang Panginoon at tanging nilang tagapagligtas. Yun lang, kapatid, ang gagawin mo para ikaw ay hindi mahulog sa bitag ni Satanas sa mundong ito. At sinasabi ng salita ng Diyos, 1 John chapter 2, verse 2, and He is the propitiation for our sins. Ang Panginoon daw, ang Panginoon Jesus, yung kanyang ginawa, ang kapayaran sa ating mga kasalanan. And not for ours only, but also for the sins of the whole world. Ang ginawa daw ng Panginoong Yesus, binayaran ng Panginoong Yesus ang kasalanan natin, at hindi lang kasalanan natin, kundi kasalanan ng buong mundo. Kaya mga kapatid, mga tagabulihan, hanggat tayo po ay nakakapakinig ng salita ng Diyos, papasukin natin ito sa ating mga puso dahil kung hindi, ang kasamaan ng mundo ito ay yayakapin ka. Kapatid, mahal ka ng Panginoon. Jesus loves you, and Jesus is coming back soon. Ang Panginoong Yesus ay babalik na. Ang Panginoong Yesus kukunin ang mga sumampalataya sa Kanya. Hindi ang mga sumampalataya sa sanlibutan ito. Kapatid, kapag inibig mo ang sanlibutan ito, hindi mo iniibig si Jesus. Nasa atin ang pagpili. Sino ang iibigin mo? Ang Panginoong Jesus o ang sanlibutan ito? Marami umiibig sa sanlibutan ito sapagkat ang mga bagay sa sanlibutan ito ay nakakatukso. Nakakatukso ang kayamanan, nakakatukso ang mga pera, nakakatukso ang mga magagandang bahay, nakakatukso anuman sa sanlibutan ito. Subalit, kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos, if you love this world, the love of the Father is not in you. Kapatid, meron tayong mas magandang lugar, ang heaven.
At nais ng Panginoon, doon tayo lahat papunta sa langit, kapatid. Yung kayamanan dito sa lupa ay paniwala po yan. Ang mas tuunan natin ang pansin, ng paningin, ng pag-iisip, yung mga bagay na makalangit. Mga kapatid, ang totoong bahay natin na inihanda ng Ama sa mga sumampalataya sa kanyang anak ay doon po sa kalangitan, napakaganda sa langit. Sa langit po, wala na sakit at karamdaman. Sa langit, wala na mahihirap. Sa langit, wala na magugutom. At sa langit, wala nang opresyon, wala nang depresyon, wala nang galit. Wala na rin kahirapan sa langit. Kapatid, yun ang nais ng Diyos sa atin. Tayong lahat ay madala niya sa kanyang kaharian sa langit. Mga kapatid, meron tayong mga mansyon sa langit. Kung ikaw ay sasampalataya sa Panginoong Yesus dito sa lupa, meron kang mansyon inihanda ng Panginoon sa iyo. Kapatid, ang tanging mo lang gagawin para magkaroon ka ng mansyon sa langit, kapatid, at yung mga mansyon sa langit, hindi po yan nasisira. Ang mga materyales sa langit, hindi kagaya ng materyales dito sa lupa. Kapatid, meron tayong mga mansyon sa langit. Kaya nasabi ng salita ng Diyos, John 14, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Ang sabi ng Panginoon, huwag tayong magugulumihanan sa mundong ito na maraming kaguluhan, maraming korupsyon, maraming kasamaan, maraming sakit at karamdaman, maraming kahirapan. Kapatid, huwag tayong magulumihanan. Kapag meron kang Kristo, hindi ka magugulumihanan. Kapatid, kung hanggang ngayon wala ka pang relasyon kay Jesus, magugulumihanan ka sa mga nangyayari sa ating paligid. Kaya mga kapatid, lumapit tayo sa Panginoon Jesus. Sumampalataya tayo sa Panginoon Jesus at hindi tayo magugulumihanan sa mundong ito. Ang sabi pa ng Panginoon, in my Father's house are many mansions. Sa kaharian ng Ama, ang sabi ng Panginoong Jesus, maraming mga mansyon. Kapatid, ang mansyon sa langit, hindi masisira. Kapatid, merong hinihanda ang Panginoon na mga mansyon sa bawat isa sa atin kung tayo ay sasampalataya sa Panginoon Yesus. Meron ka ng mansyon pinapagawa ang Ama para sa iyo na matitirhan sa langit. Can you just imagine? Meron kang mansyon sa langit. Yung mga mansyon dito sa lupa, nasisira, nawawala, nabubulok, kinakalawan, kinahangay. Subalit ang mga mansyon sa langit, kapatid, walang pagpasira.
at magkakaroon ka doon ng mansyon. Sinabi yun ang salita ng Diyos. Ang tangi mo lang gagawin sa buhay mo dito sa lupa, sumampalataya sa Panginoong Yesus at pagsisihan mo ang mga kasalanan mo at magkakaroon ka ng mansyon sa langit. Ang iba sa atin, hindi ginagamit ang tamang pag-iisip natin. Akala natin, mas maganda yung mga mansyon dito sa lupa. Kapatid, wala po yan ikukumpara sa ating mga mansyon sa langit. Mamili ka, anong mansyon ang gusto mo? Ang mansyon dito sa lupa o yung mansyon sa langit? Maraming mga kurap na politiko, maraming mansyon dito sa lupa, subalit lahat po yun ay mawawala. At hindi nila madadala pag sila'y namatay at mapupunta pa sila sa hell. Inuulit ko po sa inyo, walang corrupt officials ang papasok sa kaharian ng Diyos Ama. Wala po. At ang buhay nila ay meron ng sumpa dito sa lupa. Mas lalo na kapag sila'y pumanaw sa mundong ito. Wala silang langit na pupuntahan. Subalit tayo mga kapatid na lumalakad sa pananampalataya sa Panginoong Yesus, ang buhay natin dito sa lupa ay sasagana, lalo na pagpanaw natin sa lupa, meron pa tayong mga mansyon na nakaabang sa atin na ating matitirhan pag tayo ay pumanaw sa mundong ito. At ang sabi ng Panginoon, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Ang Panginoong Yesus, nung umakyat siya sa langit, after niyang mag-resurrect, mga kapatid, ilang libong taon na yon, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, ako'y babalik kapag ipaghanda ko na kayo ng inyong matitirhan ng mga mansyon sa langit. Mga kapatid, nakahanda na yung mga mansyon natin sa langit, titirhan na lang natin. At ang Panginoon, sabi niya, babalik ako. Mga kapatid, malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Malapit na tayong tumira sa ating mga mansyon sa langit. Kapatid, meron ka pang chance. Meron ka pang pagkakataon na makasama sa Panginoon. Ang gagawin mo lang, magsisi sa iyong mga kasalanan at tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tangi mong tagapagligtas. Ang sabi ng Panginoon, ako'y ay babalik kapag nakapaghanda na kayo, kapag naihanda ko na ang iyong mga matitirhan sa aking kaharian, ako ay babalik, ang sabi ng Panginoon. Mga kapatid, babalik na ang Panginoon. Nakahanda na ang ating mga mansyon sa langit, titirhan na lang natin. Kapatid, sa langit, wala na pong magugutom. Sa langit, wala nang mauuhaw. Sa langit, wala na sakit at karamdaman.
Sa langit wala nang malungkot. Sa langit wala nang iiyak. Sa langit wala nang sasama ang loob mo. Mga kapatid, nasa atin ang pagpili. Habang tayo nabubuhay pa, piliin natin ang Panginoon. Habang tayo meron pang hininga, habang tayo meron pang lakas, lumapit na tayo sa Panginoon. Magpakumbaba na tayo sa Panginoon. Tanggapin na natin ang Panginoon bilang Panginoon at tanging tagapagligtas natin. Sapagkat ang Panginoon ay muling babalik at malapit na po ang mga yon. Ang sabi ng Panginoon, Jesus said unto him, I am the way. Mga kapatid, iisa lang ang daan para makapasok sa langit. Ang Panginoon, Jesus lamang ang daan para tayo makapunta sa kaharian ng Ama. Wala na pong iba. Wala na pong iba. Ang sabi ng Panginoon, I am the truth. Sa mundong ito, naganap ang kasinungalingan. Sa mundong ito, tanging si Jesus ang katotohanan. Kaya kapag ikaw ay sumusunod kay Jesus, lumalakad ka din sa katotohanan. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay katotohanan. Mga kapatid, huwag tayong ma-open kapag tayo sinisharean ng salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan baguhin ang buhay mo, may kapangyarihan magligtas sa buhay mo. At sabi ni Jesus, I am the life, I am the way, and the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. Ang sabi ng Panginoong Jesus, wala makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko, ang sabi ng Panginoong Jesus. Kapatid, ang Panginoong Yesus na nagsabi niyan, hindi ko po sinabi yan, pinasa ko lang kung ano yung sinabi ng Panginoong Yesus. Ang sabi ng Panginoong Yesus, I am the way, I am the truth, I am the life. Ang sabi ng Panginoong Yesus, no man cometh unto the Father, but by me. Kapatid, ang Panginoon ay hindi sinungaling. Ang tao, upang sinungaling, huwag tayo maniniwala sa tao. Ang sabi ni Pablo, kapag may mga ngaral at hindi si Jesus ang pinapangaral, sumpain ang tao yon. Kapag hindi si Jesus ang pinapangaral, kapatid, sumpain ang tao yon. Ang sabi ng salita ng Diyos. Kaya huwag tayong makikinig kung kani-kanino. Kapag hindi si Jesus ang pinapangaral, kapatid, at tinanggap mo yan, darating din ang sumpa sa iyo. Ang dapat lang natin patuloyin si Jesus sa ating mga buhay, sa ating mga puso, wala na pong iba. Ang mga katuruan na hindi si Jesus ang pinapangaral, yan po ay may katigmat na sumpa.
Huwag niyo pong tatanggapin ang ibang aral kapag hindi si Jesus, meron po yang sumpa. Ang sabi ng salita ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Siya lamang po, hindi niya sinabi, we are the way. Hindi si Maria, hindi si Pedro, hindi si Pablo, hindi si Juan, hindi si Muhammad, hindi si Allah, hindi si Buddha, hindi si Gandhi, ang tagapagligtas. Only Jesus Christ. Only Jesus Christ. Only Jesus Christ. Pag naman yan, kapatid, hindi mo pa tinanggap, kapatid, tuwang-tuwa ang Diablo sa'yo. Ang Diablo, ayaw ng Diablo na makilala natin si Jesus. Ayaw ng Diablo patuloyin natin si Jesus sa ating mga buhay, sapagkat kapag ginawa mo yun, makakalaya ka sa kamay ng Diablo. Kaya nga po mga kapatid, kung hanggang ngayon ay wala ka pang relasyon kay Jesus, hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang Panginoon at kapagligtas mo, you are in danger. You are in danger. At hawak ka pa rin ng kamay ng Diablo. Kapatid, sa mundong ito, lahat tayo hinawakan ni Satanas nung wala pa tayo kay Kristo. Kaya kapatid, huwag ka mananatili sa pagkakahawak ng Diablo. Huwag ka mananatili sa piling ng Diablo. Lumayo ka sa Kanya, parang awa mo na sa sarili mo, sa kaluluwa mo. Si Jesus ang kailangan ng Pilipinas. Si Jesus ang kailangan ng bawat Pilipino. Si Jesus ang kailangan ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao. Mga taga-Case 5 Bulihan, mahal kayo ng Panginoon. Papasukin niyo ang Panginoon sa inyong mga tahanan, sa inyong mga pamilya, kung nais ninyo ang Panginoon ay gumawa sa buhay ko ninyo, sa buhay ng inyong mga pamilya. Kung hindi po kayo makakasunod sa panalangin ko, pag-uwi mo sa bahay, manalangin ka, humingi ka ng tawad sa iyong mga kasalanan, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas mo, unahin mo ang kaligtasan mo, unahin mo makawala sa hawak ng Diablo sa buhay mo. Kapatid, kung wala ka pang relasyon kay Jesus, hawak ni Satanas ang buhay mo, kapatid. Kawawa ang kaluluwa mo. Pag pumanaw kang walang relasyon kay Jesus, yung pong totoo. Kaya ayaw ni Satanas na tayo ay lumapit kay Jesus. Ayaw ni Satanas na tayo makakilala kay Jesus. Ayaw ni Satanas makahulaglos ka sa pagkakahawak niya. Sapagkat the moment na tinanggap mo si Jesus, yun yung oras na makakalaya ka sa pagkakahawak ni Satanas. Kung hanggang ngayon, wala ka pang relasyon kay Jesus, kapatid, hawak-hawak ka pa niya. Kawawa ang kaluluwa mo. Ako po ay mananalangin na. Sumunod po kayo sa panalangin ko. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, ako po ay isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng mga kasalanan ko. Lahat po ng mga kasalanan ko, inihingi ko ng kapatawaran sa iyo.
Panginoon, patawarin mo po ako, linisin mo po ako na isang makasalanan. Ako'y sumasampalataya, Panginoon. Ako po ay kaya mong patawarin, kaya mong linisin. At ginawa mo po ito sa mga oras na ito, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon at tangi kong tagapagligtas magmula sa araw na ito. Panginoong Yesus, ikaw na po ang bahala sa mga susunod kong gagawin. Salamat, ako ay pinatawad mo, ako ay nilinis mo, ako ay niligtas mo, at ang pangalan ko ay isinulat mo na sa aklat ng buhay. Panginoon, salamat po. Turuan mo ko sa mga susunod kong gagawin after this. In Jesus' name, bahala ka na po sa akin. Amen. Amen. Mga kapatid, kung kayo po ay sumunod sa panalangin iyon, kapatid, binabati kita, ikaw ay pinatawad na, ikaw ay nilinis na, ikaw ay niligtas na, at ang pangalan mo ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen. Ang tanging mo lang gagawin, kapatid, lagi mong kausapin ng Panginoon. Ang panalangin ng gusto ng Panginoon, yung galing sa puso natin, hindi mo binabasa. Sapagkat ang Panginoon nababasa ang laman ng puso mo. Sa mga hindi po nakasunod sa panalangin, mamaya pang pag-uwi ninyo sa bahay, manalangin po kayo. Humingi lang kayo ng tawad sa mga kasalanan nyo. Tanggapin nyo si Jesus bilang Panginoon at tanging yung tagapagligtas. Kapatid, pag ginawa mo yun, ikaw ay maliligtas. At ang Panginoon ang bahala sa mga susunod mong gagawin. In Jesus' name, in Jesus' name. Ako po'y mananalangin na, Panginoon, salamat po sa lahat ng mga naligtas at sa lahat ng pinatawad mo, nilinis mo, niligtas mo, isinulat mo ang pangalan sa aklat ng buhay. Alalayan mo po sila, Panginoon, sa mga susunod nilang gagawin. Tulungan mo sila makahanap ng Diyos kung saan lalaguhan kanilang pananampalataya upang mahanda sila sa pagbabalik mo, Panginoong Yesus. Dalangin ko, Panginoon, sila ng mga hindi pa tumanggap, Panginoon, kahabagan mo sila, magrema, maglogos ang salita na napakinggan nila sa umagang ito, na maghatid sa kanila sa repentance from sin at salvation by grace through faith in Jesus Christ. Ikaw na po bahala sa kanila at sa mga taga rito, Panginoon, sa Phase 5 Bulihan, Bagong Palengke, sa mga nagtitinda, sa mga namimili, Panginoon, tulungan mo po silang lahat na maligtas, pagpalain mo po silang lahat, sampunan kanilang sambahayan. In Jesus' name, Amen. Amen. God bless po sa inyong lahat. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon, and Shalom. Kamusta ka na? Kamusta na? Pray tayo, pray tayo. Pray tayo, pray. Pray lang kita.
Hab na! Ay, Paldo!